Nasa point ka ba ng buhay mo ngayon kung saan lost ka? Parang hindi mo alam paano ka ulit magsisimula. Ang daming naganap for the past months or weeks or maaaring taon na para sa'yo. Pero every time you try to start all over again, paulit-ulit lang ulit na bumabalik ka, paulit-ulit lang ulit na nagfe-fail, and parang nagbaback from scratch ka. Parang hindi mo na alam yung mga dati mong alam. Parang sobrang zero ka. Ganun. Nasa ganang sitwasyon ka rin ba ngayon? Kung oo, pareho tayo. So, I'm creating this video kasi feeling ko devil's really trying to stop me from speaking about God's goodness. Pero despite of what is happening to me right now, despite of the serious problems and challenges that I have for the past months, to the point na even yung mga Bible verses na alam ko, even yung mga Bible stories na alam ko, parang nawala siya lahat. When I try to search, maybe I'm in a situation na depressed, na parang yung mga alam ko wala na. Pero I'm not clinically diagnosed. Siguro parang I'm just really wanted to understand myself kaya I keep on searching, no? But it leads me to nowhere or baka mas lalo lang lumalala yung mga thoughts ko. Pero anyway, ayun, may nakausap din ako na friend, maybe I'm just too analyst kaya parang feeling ko nawala na lahat ng mga alam ko kaya it hinders me to start again. Pero whatever it is, whatever the explanation behind all of this, I'm just I just wanted to share with you yung kabutihan ng Panginoon despite what is happening. Kahit na parang feeling ko, nakalimutan ko na lahat. Ano-ano nga ba yung mga promises niya? Ano-ano nga ba yung mga Bible verses na yun? Ano-ano nga ba yung mga stories na yun sa Bible? Pero siguro, ang tanging pinangahawakan ko lang, yung sabi nga ng anak ko, ang term ng kabataan yun, basic lang mama. So, yung basic na knowledge ko sa Diyos, which is, nandyan siya, hindi niya ako pababayaan, kasama ko siya, i-restore niya ako. Ano man yung mga nawala, ano man yung mga pain, ano man yung mga nasira, hindi ko man alam kung paano yun babalik. Hindi ko alam kung paano yun maayos. Hindi ko alam paano ko bubuuin ulit yung sarili ko. Or ikaw, maaaring ganon. Hindi mo alam paano ka ulit magsisimula. Hindi mo alam paano mo pa ulit itatayo yung sarili mo. Hindi mo alam paano mo bubuuin ulit yung nasirang ikaw. May narinig nga akong basag na puso ng Spring Worship. Super ganda ng song eh. Yung basag na puso na yung ino-offer niya sa Diyos. So, parang ganun, parang sobrang basag ka na, sobrang hubad na hubad ka na. Pero, panghahawakan mo lang yung mga basic na sinabi ng Lord sa iyo eh. Hindi mo kailangan maka-memorize ng Bible verse, hindi mo kailangan maka-memorize ng Bible stories. Narating ka pala sa punto ng buhay mo ng panghahawakan mo lang yung basic knowledge mo. Yung relationship na nabuo mo sa Lord. Yung parang walang salita na makakapag-label nun, kundi yung puso sa puso lang. Puso mo para sa puso ng Diyos. Parang gano'n na lang eh. Gano'n na lang yung sitwasyon mo ngayon or sitwasyon natin ngayon. Babalikan mo lang yung pagmamahal sa'yo ng Panginoon, yung promise niya sa'yo na hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan, at yung restoration na kaya niyang gawin, yung He can move mountains, diba? Walang imposible sa Kanya kung paano Kanya i-restore. Kahit sa sarili nating pananaw at sarili nating paraan, hindi natin alam kung paano.
Pero patuloy at patuloy nating panghahawakan na kayang gawin ng Panginoon yung imposible. Kaya niyang ibalik ano man yung nawala sa'yo. Kaya niyang i-restore, kaya niyang buuin ka ulit. Gaano ka man nabasag, gaano ka man nasira. Kaya niya yun. Maaring nasa sitwasyon pa tayo ngayon na wala pa tayo doon. Pero patuloy nating panghawakan na dadalhin tayo doon ng Diyos. At maaaring itong season na to is nasa waiting season pa lang tayo or molding season for others, diba? Maaaring may tinuturo sa iyo ang Diyos, may tinuturo sa akin, or maaaring simple waiting and simple resting lang sa piling niya. Maaaring kaya nawala lahat kasi gusto niyang bumalik ka sa basic, which is siya at ikaw. Yung relasyon lang na meron kayo, sapat na para muli kang mabuo. Sapat na para dalhin ka niya sa mas malaki niyang plano para sa'yo. Kaya tayo, magpatuloy lang tayo na kumapit sa kanya. I'm creating this video para mabasag din yung mga, I just feel na kinukulong ako ng evil from these negative thoughts. No, I just feel na hinhinder niya ako to make testimonials, to speak of God's greatness sa buhay ko. Pero hindi ako magpapatawad. Kasi despite the depression, despite the negative thoughts or negative noises that I keep on hearing, not literal na hearing, no, pero kumbaga yung parang yung feed ng kaaway sa atin para ma-down tayo, para ma-loss tayo, para bitawan natin lahat or i-give up natin lahat. Maaaring yun kasi yun ang ibabaw diba? But still we continue to keep praising God, speak of worship para matabunan yung mga ingay na yun, yung patuloy na maglingkod sa Panginoon, patuloy na siya yung kilalanin sa buhay mo. At huwag mong hayaan na mangibabaw yung mga boses ng kaaway sa'yo, kasi it will lead you to nowhere. Pero kapag ang pinanghawakan mo yung Diyos na patuloy kang hinahawakan, diba? Alam mo kung saan kanya dadalhin. Hindi man clear yung details sa pananaw natin, pero alam mo na God has big plans for you, for me, diba? God has plans to prosper you and not to harm you, diba? Maraming puro kabutihan ang plano ng Panginoon sa'yo. And if there has been problems or challenges na parang feeling mo, kaya mo talaga to sa Lord? Bakit na to hinayaan? Again, panghawakan mo yung mas malaki niyang plano. Hindi man natin maintindihan bakit niya inalaw to happen, pero He has greater plans. At pagtiwalaan mo lang yun. Muli, patuloy tayo magpuri sa pangalan ng Panginoon. Patuloy nating kilalanin yung kaya niyang gawin para sa buhay natin. Hindi man malinaw or ang hirap man, ang dilim man sa ngayon, alam mo at panghawakan mo na may gagawin ng Lord, may gagawin ng Diyos sa buhay mo. Laban lang and keep the faith. Ano man yung makalimutan mo ng mga Bible verses or Bible stories dyan, kung nasa ang sitwasyon ka man ng buhay mo ngayon, basta panghawakan mo lang yung relasyon mo, yung alam ng puso mo about sa Kanya, yung relasyon, yung nagtatay sa'yo sa Diyos. Panghawakan mo lang yun kahit malabo ang lahat, kahit yun na lang yung natitirang malinaw, panghawakan mo yun. Laban tayo.